Doon ako sa panghuli. Anyways, maganda mga credentials ng mga coaches na nabanggit mo, no? And I think anyone of them pwede naman na mag-coach, no? Nga lang kasi, ang isang coach kasi, okay, is a teacher, and kahit pa paano, alam niya yung international basketball system, no? Yung fluidity in offense, okay, and plus yung talagang hard-nosed defense, okay. Ang nangyayari kasi, okay, yung kultura natin dito sa Pilipinas ang dapat natin baguhin. Yung coach kasi, kahit sino yan nabanggit mo, okay yan, ha. Una kasi, kailangan baguhin natin yung culture dito. No? Kasi ano ba nilalaro dito sa Pilipinas? At ano nilalaro doon sa abroad, especially sa European, kung meron na silang, I don't know, mga developed countries yan eh. Hindi natin lang kung may mga inter-barangay din dyan na maliliit. I'm sure naman may mga maliliit. Pero yun na rin yung system nila eh. Okay, yung fluidity in offense at positionless system. Kaya nga bakit ang kinukuha natin dito mga nagiging consultant natin is mga galing dun eh. Baldwin, Vujicic, si Raiko, di ba? Galing dun. Kasi ganun talaga dun eh. Ngayon, para mabago yan, mag-start na tayo sa ngayon, baguhin ang kultura. For example, ano bang ng Pilipinas? One-on-one. Highlights, dribble dito, dribble doon. Tsaka yung Rocker Park style. Alam mo na may Rocker Park sa New York, di ba? Ganun ang style dito eh. May napapanood nga tayo na isang grupo na dumadayo, di ba? Tuwan-tuwa yung ating mga taga-tangkilik ng basketball eh. Pero hindi tuwan-tuwa sila, binabash nila itong ating mga Philippine team, pero yung iba ron, tumatangkilik naman doon sa isang grupong yun na naglalaro ng mga highlights ng mga galaw, di ba? So, ang hirap eh. Ang napapansin ko dyan, yung magkaroon tayo ng long-term program. Get the right players for the system, yung positionless system. Ito, okay, maglagay ka from simula ito hanggang dito. Okay, ito mga list natin ng mga possible players na kukuhanin natin, na nakikita natin na fit. Okay, sa bagong norm talaga, matagal na talaga yan eh. Okay, actually pare, hindi naman tayo nabigla diyan eh. 'Di ba? Alam na natin before yan. I think mga 10 years ago, alam na natin yung ganyang European, nababanggit-banggit na nga natin, nagko-coach tayo, European style, ito na bago ngayon eh. Pero bakit? Kasi nga, bumabalik tayo sa ating nakagisnan ng araw. Yung pa rin tayo, kahit ano ituro mo. Okay? For example, alam mo, you can just do so much eh. Okay? You can just teach so much sa isang player. Kaya pag yun na yung kanyang kultura, bumabalik doon. So, why don't we start developing itong mga youth natin o itong mga upcoming stars natin ng basketball papunta doon sa gusto natin mangyari na international exposure. Okay? Tapos, kumuha ka ng player na committed. Talagang magko-commit. Marami nga tayo. Minsan, yung mga nababanggit tayo mga players, pero nagtataka ko, one way or the other, para hindi magko-commit, magpwede. Problema yan. Pare, diba? Pare, meron yung hindi na raw available yung 5 sa Asian Games sa yung mga nasa bilig. Yun na nga eh. Yun na nga ang ating isa pang problema, di ba? Okay. Alam mo bakit? Kasi nga alam mo pare yung opportunity sa taas, sa labas ng bansa masyadong very overwhelming, very lucrative yung nasa labas na the best thing to do is to tapatan. Diba? Nakakita ka ba ng Koreano na naglaro sa Pilipinas? Hapon na naglalaro sa Pilipinas? Hindi. Pero tayo naglalaro tayo doon eh. Kasi iba yung offer doon eh, di ba? And the preparation, kailangan mahaba-habang preparation to dahil nga iba yung kultura natin. Okay, babanggitin ko ulit, di ba? Yung ibang teams dyan, okay, European teams, less preparation din. Sila Luka Doncic, mga ibang NBA stars yan, dito lang nagbalikan yan, katulad din ni Jordan Clarkson. Pero konti nilang kanilang ayusin kasi yun na system ng paglalaro nila eh.
Diba? Yun na well adapted na yung mga yun kaya konting ano na lang yun, diba? Konting ayos-ayos na lang yun. Tayo, kailangan talaga mahaba, kailangan masanay tayo. Ito na ngayon, ang dapat sa international, basketball. Okay? Even last night, okay, natalo ang US. Diba? Against Lithuania. Bakit? Short preparation. O magagaling yan. Pero ano ba nakakita natin sa US? One-on-one plays din Diba? So, pagdating dito, nag-i-struggle sa dahil short preparation. Pero world world power na yan pagdating sa basketball. Pero siyempre, bakit tinalo ng Lithuania kagabi? O, dahil nga sa ganun. So, I will suggest, yung mga coaches na nabanggit, okay yan. Okay, ngayon, ang gusto lang ko lang mangyari, ibigay nyo yung gustong materyales ni coach at hindi kayo magbibigay ng materyales, bahala na si coach. Diba? Lahat ng gusto niya na nasa lineup, lahat ng gusto na yung mga kanyang mga nasa isip na pwede na mag-fit sa kanyang system, ibigay o si player naman mag-commit. Okay? Okay, para at least may patunguhan. Okay, iba-ibang coaches, iba-ibang mga sistema yan. At ako naniniwala na walang coach naman na hindi gagawa ng kaparaanan para manalo. Nga lang, ibigay natin yung gusto niyang mga players at tamang-tama sa system na gusto niyang patakbuhin. And what's that system? Okay, yun yung norm yun. It's the positionless, okay, basketball system.